Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, may bago akong unit na isi-share and feature sa inyo. Ito ang ating napakagandang off-road setup na DA17V Tiptronic 4x4 off-road setup. So tapusin niyo po yung video mga boss para malaman niyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video uploads. Ayan, so yung unit natin mga boss is isang DA17V Tiptronic 4x4 R6A engine non-turbo. So non-turbo po siya dahil Tiptronic. Ayan, so actually mga boss, yung history ng unit na to is made to order to sa akin dati ng taga Davao buyer. But unfortunately, hindi kami nagkaintindihan sa payment. Kaya nag-decide ako na i-refund na lang sa kanila. And ayun, pinost ko. And nabili ni Sir Ricky of Zamboanga. So napakalayo pa po ng babiyahin ng buyer nito. Babiyahe sila from Zamboanga City papuntang Davao and pabalik ng Zamboanga. Sila yung magpipick up ng unit na to. So kung napapansin nyo mga boss, pinost ko po ito 2 months ago sa page. Available po ito that time. And yung setup po nito is napaka basic lamang but lifted po siya ng 3 inches. So wala pa po siyang mga fender flare, mga mugs, mga bumper or any accessories. So tanging basic setup lamang po and lifted po siya ng 3 inches. And meron po siyang 14 inches na steel rim but naka mud terrain tires, original from Japan. So pinost ko po ito, binili ni Sir Ricky, and ayun, siya na po nagpatuloy ng mga accessories, siya na po nagpa-add. So isa-isahin natin mga boss kung ano-ano yung mga pina-add ni Sir Ricky dito and kung magkano yung inabot ng ganitong setup. So DA17V mga boss, magkaiba po sila sa DA17W tulad nung nasa likod, off-road setup din yan. Abangan nyo po yung kabuang reviews po niyan sa ating YouTube channel. So pag sinabi nating DA17V, yung pinagkaiba lang talaga nila, una-una hindi po yung magkaiba po yung headlights, yung bumpers nila, kasi dito plain lang and dito sa DA17V is meron po siyang fog lamp and meron din po siyang mga chromes na original yung hood and yung liner ng bumper. So dito po sa DA17V, pag V series mga boss, automatically mapa semi-wagon pa yan, kahit straight-matic pa yan, kahit turbo. Basta V series mga boss, hindi po ganun yung kanyang bumper. Ayan. And then second is yung kanyang headlight mga boss. Ito po yung mga headlight ng mga V series. Yan, kung mapapansin nyo, although parehas naman sila ng shape ng headlight ng 17W, but ito po yung design ng mga V series na mga DA17. So plain lang po siya mga boss. Unlike dito sa ating DA17W, mapa high roof, low roof, mapa JP type, mapa top of the line or low end, basta 17W mga boss. Ganito po yung headlight ng ating unit. Ayan. So 3 layers po siya kung tawagin. And then original po yung kanyang mga chrome. Meron po siyang fog lamp. Ayan. So balik tayo dito mga boss. DA17V, ganito po yung headlight and bumper nila. So nagpa-add na lang si Sir ng hood chrome cover. Ayan. So magkaparehas po sila sa DA17W na mga hood chrome, but wala po siyang chrome dito sa baba. Ayan. Hey, may scotch tape pa pala oh. Kasi nung kinabit namin to, kailangan talaga ng scotch tape kasi basa pa yung pandikit niya. Tatanggalin natin. Anyway mga boss, balik tayo dito. Una-una, pina-add ni Sir is yung chrome. Ayan, so napakaganda mga boss. Isa talaga yan sa nagbibigay angas ng unit. And then, nagpa-add din po siya ng steel bumper front and rear para maging kumpleto po yung ating off-road setup. So, sabi niya magpapalagay din daw po siya ng fog lamp. But since off-road setup po yung unit natin mga boss, syempre nilagay ko yung may 4x4 sa gitna, hindi yung nakamount sa bumper para hindi rin mabutasan yung ating original bumper. So mas maangas po yung mga ganitong bumper mga boss. Mas maangas po yung mga ganitong fog lamp pagka mga off-road setup po. Ayan. And then, syempre, matic na yan. Itong ating
13 inches brand new rims and tires. So yung tires natin, syempre dahil off-road setup tayo mga boss, mud terrains po yan, Conforcer po yung brand, and yung kanyang size is 165 by 80 R13. Ayan, so brand new po yan lahat mga boss, kasama po yung lug nuts. So syempre para mas maging kumpleto pa po yung ating off-road setup, mas maangas, and wala na siguro tayong ibang kulang dito bukod sa side step board. Nagpa-add po si sir ng fender flare. So yung fender flare nilagay natin dito is made of fiber po yan mga boss. Binalot na lang natin ng masilya, and syempre napaka-improper naman po mga boss kung ibabody color natin to. So para may contrast po sila mga boss, and para mas ma-emphasize po yung ating fender flare, lahat po ng fender flare natin dito mga boss is color black. Syempre binabagay talaga natin. Bukod na lang po kung yung buyer is magre-request na iba body color. But before sila kasi nagre-request mga boss, nagbibigay tayo ng mga suggestions. Syempre dahil tayo po yung mas nakakaalam, dahil tayo po yung nagbi-build. And madami-dami na rin tayong mga unit na ilabas dito within Mindanao, Visayas, and Luzon. Ayan. So ito po yung design ng ating rear bumper mga boss. Ayan, so pares na po talaga sila. Kung meron kang step board, syempre nagpa-add na din si sir ng tawag dyan, steel ladder. So kung mapapansin nyo mga boss, yung steel ladder natin is bagong design. Kasi dati mga boss, meron tayong subcon ng gumagawa ng mga steel bumper. Steel bumper and steel ladder. Kahit yung step board sa gilid, meron tayong subcon before, but ayun nga, dahil subcon, iba pa rin yung sariling gawa talaga natin, and mas maganda, mas matibay, mas makapal, mas maangas. So bagong design natin to mga boss. Phase out na po yung old design natin na napaka-simple, although maganda naman yun, pero mas pinaganda natin ngayon. So ito po yung bagong design natin na steel ladder mga boss. And yun, medyo may kamahalan lang. Mas mahal po siya sa dating steel ladder natin, but napaka worth it naman kung makikita nyo mga boss. Bagay na bagay, pang 4x4 talaga na setup, hindi yung mga typical na simple na steel ladder lang ng mga square tube. So ito mga boss, bago namin to na perfect, meron kami mga ilang steel ladder dito na kumbaga naging reject kasi nga trial and error kung babagay ba. So for me mga boss, ito yung pinaka perfect na design ng ating steel ladder. Ayan, so 3-piece po sila kung tawagin. Ayan, pwede po itong ma-adjust, and syempre ano bang tawag nito, meron po siyang grano, nilagyan na namin ng grano para mas maging maangas. So dati naman mga boss, meron tayong mga unit na made to order na wala silang mga steel bumper pero meron silang steel ladder. So kaya yun nga yung sabi ko, lahat po ng request ninyo ay masusunod, and nagbibigay lamang po kami ng mga suggestions, but sa huli kayo rin po yung masusunod. So merong iba kasi dati na nagpapa-add ng steel ladder but wala silang steel bumper. So nagwa-wonder lang ako kung ano yung pinaka-purpose nila. Kasi mahirap umakyat sa ladder lalo na dati na hanggang dito lang yung design ng ladder. Hanggang dito lang yan Ngayon nag-in-extend natin dito. So imagine mga boss, pag wala kayong steel bumper, paano nyo maaakyat yung ating steel ladder? So siguro naisipan ko lang, baka for design lang talaga yung purpose nila sir. Kasi hindi naman talaga sila totally naka off-road setup So ito mga boss, napaka-convenient talaga kasi isang tungtong mo lang dyan sa ating steel ladder, steel bumper, mas easy tayong makaakyat sa ating steel ladder papunta sa taas. Especially pag meron tayong mga carrier, maglalagay tayo ng mga groceries. Ayan, and pagka naka-overland setup tayo mga boss, syempre aakyat talaga tayo dun sa taas, and minsan meron tayong mga roof ano ba tawag dyan? Roof tent, ayan. So, eto mga boss, actually yung kulay nito is beige. So pag sinabi nating beige, madami kasing
madaming klaseng beige. Merong light beige, meron tayong dark beige. Ayan. So, eto mga boss, etong kulay na to, kinapi ko lang dito sa ating isang project na camper van natin. Actually, dalawa yung project natin eh. But yun nga lang, hindi talaga matapos-tapos kasi nga mas priority natin tong ating mga made to order. So, ayan, ito yung tatlong project ko na minivan. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos. Anyway mga boss, ayan, dito ko kinopya yung color ng ating unit. Ayan, so meron akong isang dark beige. Meron din tayong isang light beige. So, share ko lang mga boss, ito yung isa sa ating camper van. Meron din tayong customized na roof carrier. So, medyo madugo po talaga yan. Also that one, namin yan trial and error in experiment. Naka high ace taillight. So, pakita ko lang saglit mga boss, anong meron dito. Ayan, so ito po yung ating soon na magiging camper van. So, wala pa po siyang mga water pump, mga wires, mga power supply. So, inuna muna natin yung mga woodworks. So, abangan nyo po yung full review nito mga boss. Siguro mga 2 months from now, 3 months. Di ko lang alam kailan ito matatapos eh. But anyway mga boss, balik tayo dito sa unit. Ayan. So, ganyan po talaga siya pag nasa malayuan yung view niya mga boss. Napakaganda. Actually, yung unit na to mga boss, ginamit ko for road test nung mga nakarang araw. And bumisita ko sa mga iba-ibang yard dito sa Davao City. Especially sa mga kaibigan natin Pakistani. And nagagandahan talaga sila. Pinipicturan nila for idea lang, for reference. Sobrang believe daw sila kasi ayun nga, napaganda para sa kanila. But yun nga, di naman tayo perfect. And siguro meron pang mga kakulangan dito. But kung ano nga lang yung mga ni-request ng ating buyer, syempre hanggang dun lang talaga tayo. So pwede naman tong dagdagan soon pagka nagka-budget si sir. Anyway mga boss, pakita ko sa inyo yung kanyang interior. So interior mga boss, napaka-simple po mga boss. Wala po siyang upholstery na kahit ano. From upuan, from box seat, from ceiling hanggang sa mattings, wala po siyang pina-add. So, nilagyan natin ng original na mattings ng DA17V, yung mga rubbers. And power window na din po pala to mga boss. Ayan. So, merong mga iilan talaga mga boss sa DA17V na wala po siyang susian dito sa driver side ng Pinas. Kasi yung susian niya is andito sa driver side ng Japan. Ayan. So, napaka-inconvenient po mga boss. Lalo na pag yung ating unit is wala pong remote. Kasi hindi naman natin hindi natin malalaman talaga from Japan kung naka-remote po ito or wala. So, pagka ganito mga boss, pag ganitong unit na walang susian. Kasi meron iba, merong susian eh. Pero etong unit na to is wala po siyang susian. So, ginawa namin, nilagyan natin ng power lock. Ayan, remote. Ayan. So, dalawa na po yan. Meron po siyang blank na susi. Kaya na lang pong, sila na lang po yung magpapagawa base kung ano yung iaayon nila kung ano yung original na susi sa ignition. Ayan. So, meron po siyang pinalagay na water temperature gauge mga boss. Ayan. So, for me mga boss, ito talaga yung pinaka-best na water temperature na ginagamit namin. So hindi po kami gumagamit ng mga digital or any na mga water temperature. But hindi ko naman sinasabi na hindi yun nagamit. But yun nga lang, yung pinaka best talaga, yun po yung nilalagay namin dito. So eto mga boss, tested na po ito. Di na po mabilang ng mga unit yung nalagyan natin nito. Yung mga units natin sa Manila. Ayun. So, Tiptronic po ito mga boss. And 4x4. Ito po yung switch niya sa 4x4. And ito po yung switch na nilagay natin sa 4-wheel drive niya. Ayan. So, Nissan po yung tatak niya mga boss. But Suzuki pa rin po yan lahat. From makina, from chassis, from body, Suzuki pa rin po yan mga boss. Tanging logo and chassis number lang po yung
pinagkaiba. So Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki pa rin po yan lahat mga boss. So ayun, meron po siyang additional na touchscreen stereo with backing camera o yung tinatawag ng iba na infotainment. So 7 inches po ito mga boss, and kasama din po dito yung kanyang reverse light. So ayun, hindi pa pala gumagana yung reverse light nito bukas, reverse camera. So bukas gagawin natin to. Kasama na yan. Pagka ni-reverse natin mga boss, automatically makikita natin yung ating reverse view sa likod. So isa sa mga pinagmamalaki ko talaga mga boss is yung ating conversion dito sa ating dashboard. Converted na po yan from right to left. So kasi originally ito yung dito sa right, sa left, and yung shifter natin is nasa right. So dito po sa atin mga boss, converted po yan. Mas ano po kasi ito mas safe, mas convenient talaga mga boss. Yan po yung number 1. And syempre nangangawit yung kamay natin kung andito yung ating shifter. So I don't know sa ibang builder mga boss bakit hindi nila kino-convert. Malamang meron din po silang sariling explanation and meron po silang sariling purpose po dyan. Kaya nire-respeto po talaga natin yan. But dito po sa amin mga boss, converted po talaga yung ating shifter. And syempre mga boss, converted din po ito using secondary gearbox. Lahat po ng unit natin dito mga boss, mapa 64, mapa 17, converted po ito using secondary gearbox. So wala po tayong unit dito sa KMJL na walang secondary gearbox. So merong mga ibang pamamaraan kasi. Merong nagpapalit ng brand new rack end, meron yung tinatawag nilang okay na conversion, meron yung instead na secondary gearbox, yung ginagamit nila is yung mga bearing na improvise. Okay din naman siguro, wala naman talaga masyadong pangit doon na mga feedback, but kasi dito talaga mga boss, importante yung safety ng ating buyer. So para sa amin mga boss, secondary gearbox talaga, tested na po namin yan. Di na po mabilang since nung day 1, secondary gearbox talaga tayo. Ayun. So power window pala to mga boss, but hindi siya power mirror. So pag power window po na DA17B mga boss, kinagandahan dito is meron po siyang extra compartment sa taas. Ayan. So malaki po dyan, malaki po yung space dyan mga boss. Pwede natin lagyan ng kahit na anong gamit. So straight seat pala to mga boss, hindi po siya captain seat. So pagka sinabi nating straight seat, ito po yung itsura ng upuan ng straight seat, pati sa likod. Ayan. So hindi po siya captain seat. Pinagkaiba nila, wala siyang headrest, wala po siyang armrest, wala po siyang lagayan ng cups, and medyo mababa po yung sa likod na upuan. Kasi yung captain seat kasi hanggang dito yan tapos meron pang headrest. Ayan. So ayun, napaka simple lang po yung interior niya mga boss. Importante lang po na pinili ni sir is yung ating water temperature gauge and yung ating infotainment or touchscreen stereo for reverse camera. So sabi ko nga mga boss, mawala na lahat-lahat ng accessories, wag lang talaga tong ating water temperature gauge. So halos wala na tayong unit dito mga boss na nilalabas na hindi nagpapaad ng water temperature gauge. Ayan. So aside from that mga boss, meron din po siyang brand new na rain visor, and meron po siyang tatak ng Suzuki. So brand new po yan mga boss. And lastly, meron po siyang roof carrier. So sa roof carrier naman mga boss, indicated na po yan sa ating registration. And meron po siyang naka-indicate doon na with detachable carrier. So pwede pong tanggalin anytime, pwede din ikabit anytime. So either of two mga boss, pwede po. So ayun. So far wala naman ibang wala namang ibang pina-add si sir. And kahit ako nga, kahit dito mga boss, sobrang okay na talaga 'to Di naman talaga necessary na ipa-add natin lahat-lahat ng mga accessories or mga palamuti sa unit and kung ano po yung mga available natin na accessories. So far siguro kung ako, yung pinakakulang lang talaga dito is yung ating wrap around tint. So siguro mas trip ni sir na walang tint, but yung tint kasi disadvantage lalo pag sobrang sira ng ating mata, paggabi kahit konting dilim hindi na nakita ng
masyado. But advantage naman ng may tint, pagka tirik yung araw, syempre naapektuhan yung ating aircon system. Although napakalamig ng aircon ng ating mga DA17, but iba talaga pag may tint mga boss. And also the privacy, yun, number 1 yun. So ayun, at mapa-loaded setup mga boss or basic setup, syempre kasama na dyan yung ating heavy PMS. So heavy PMS, napakarami po dyan mga boss. Meron tayong importante, syempre number 1, change oil. Since hindi naman ito straight matic, Tiptronic naman ito, meron siyang AGS. So AGS cleaning, nililinisan natin yung AGS para mag-iwas neutral. And differential oil, pinapalitan natin yan. Yung transmission oil, meron po siyang transmission oil, kahit na manual po yung transmission ng mga Tiptronic, syempre meron din po yung transmission oil. So ayan, kasama po yan sa pinapalitan. Makina naman, syempre tinatanggal natin lahat. Throttle body for cleaning, intake manifold, spark plug, chinecheck, papalitan kung kailangan. Coils, syempre check natin yan. Lahat ng mga sensors mga boss, lilinisan. Under chassis, ball joints, stub link, mga rubbers, brake pads, brake shoe, papalitan kung kinakailangan. But kung makapal naman, syempre hindi natin pinapalitan kasi mas maganda yung original talaga from Japan. But kung manipis na, syempre wala tayong choice, papalitan natin ng brand new. So tumatagal din naman mga boss, importante talaga napalitan kaysa naman masisira yung ating mga disc or yung ating mga yung kagatan ng mga brake pads. Ayan. So ayun, madami pa mga boss actually. After ng heavy PMS natin, nagsasagawa tayo ng road test. After road test, ayan, merong mga pangyayari mga boss na mga unexpected na problema. Like yung differential niya, sira na pala kahit bagong palit. So papalitan natin ng differential. So nung nakarang araw nga lang mga boss, ayan, nagpalit tayo ng isang buong differential kasi nga ngaw-ngaw na yung kanyang gear sa gitna or yung tinatawag na bungo. Or dito sa atin sa Pilipinas, sa Davao is batikulon kung tawagin. Basta yung buong gear nito sira. So sabi, pwede naman daw ipamachine, pwede naman daw ma-repair. Sabi ko, wag na, palitan na natin kasi baka di rin tatagal. So napalitan yung isang unit natin ng buong differential. Ayan. So after that, road test ulit. And pag may nakita tayong problema, balik. Kung may mga kumakalog pa ba, kumakalansing, kung yung aircon, compressor, mahina ba yung aircon. And syempre nagbibigay tayo ng warranty. Importante yung after sales mga boss. Wag lang yung human error. Pagka kapabayaan naman ng owner, like nag-overheat, di nila nasara yung radiator, and syempre hindi natin yung mako-cover. But welcome pa rin kayo mga boss. Tutulungan namin kayo. Kumbaga, dalhin yung pyesa dito, gagawin natin. And ayun, tulungan lang mga boss, open naman talaga kami. Kasi meron tayong ibang mga ibang kliyente before na nagagalit kasi bakit daw ganito, ganyan. So sabi ko naman, wala naman talagang problema sa amin. Although matagal na yung unit, pwede naman yung dalhin dito sa shop and tulungan na lang tayo para everybody happy. Ayun. So, presyo tayo agad mga boss. Yung kabuuan pong setup ng ganitong unit na DA17V Tiptronic 4x4 R6A engine non-turbo, off-road setup, and yung lahat-lahat po ng mga accessories na binanggit ko is tumataginting na 370,000 lamang po. Yes sir, 370,000 pesos lamang po. Lahat-lahat na po yan. So, I don't know sa ibang builder mga boss, but I think 370 sa KMJL is napakamura na po niyan. So pwede naman, kasi meron kasi ibang mga boss na nag-i-inquire and then sabi pag ganitong presyo, sige boss, mag-i-inquire muna kami sa iba. Tapos after ilang araw, babalik sa amin kasi daw mataas yung presyo. So di naman lahat, but meron talagang ilan kasi iba-iba tayo ng mga pamamaraan. Siguro mataas din yung mga expenses nila for renting the space nila, mataas yung bayad nila sa mga mekaniko. So good thing dito mga boss, yung lahat ng mga tao natin is sariling atin talaga yan. Walang ibang
ginagawang unit kundi sariling unit sa KMJL Surplus Trading. Meron tayong mga tao dito na naka-stay in, mechanic na naka-stay in, bodybuilder. So kaya nabibigay talaga natin ng mas mura kasi nga lahat ng tao is atin. So wala tayong masyadong expenses, mga necessary expenses. Although the space, etong structures, etong buong area, sa atin din to. So wala tayong masyadong hinahabol kasi mga boss kaya nabibigay ko talaga ng mas mura. So I think yan yung isa sa reason talaga. So wala naman tayong magagawa. Syempre kung yung ibang builder nagre-renta sila ng 40,000, 50,000 a month sa kanilang space. So ayun, kailangan talaga nilang magtaas ng presyo. So depende na lang talaga yan mga boss. And para malaman nyo lang po mga boss, lahat po ng builder dito sa Davao City, lahat po halos magkakaibigan, magkakilala, wala pong mga away-away dito. So ayun lamang mga boss. And sa mga interesado ng ganitong setup mga boss, made to order tayo 2 to 3 months. And for Luzon naman, sa ngayon, as of now, pwede nating i-ship through solid shipping lines or to go, ipo-pull out nyo po or ipipick up nyo po yung unit from Davao City papuntang Luzon. Ipipick up nyo po sa, I think sa Nabotas So, di ko lang alam. Meron kasing Batangas. So, mas mura talaga mga boss pag yung ating shipping is, ang tawag niyan, isi-ship natin through barko from Davao to Luzon. So napakadami kasi nating mga door-to-door sa ngayon. So baka hindi natin ma-hit yung 2 to 3 months kung ipapa door-to-door delivery nyo. So during naman sa mga boss, during sa shipping ng barko, kasi yung iba sabi nila natakot sila ng shipping kasi daw hindi daw nagagawa yung endurance test kasi iba daw talaga yung door-to-door kasi 3 days daw na biyahe. So ganito po yan mga boss, kapag shipping po natin sa barko, syempre meron tayong ginagawang road test dito. So at least papatakbuhin natin ng 200 to 300 kilometers. Imposible pong wala pong magiging problema konti dyan or walang makikitang problema. Kahit konti, kahit minor, at least meron tayong makikita during 200 to 300 kilometers na road test. So wag po kayong matakot mga boss. Actually mas makakatipid kayo kung ipapabarko natin kumpara natin sa door-to-door delivery. So ayun lamang mga boss, ulitin ko lang, DA17V, Tiptronic 4x4, RO6A engine, non-turbo, and off-road setup, and lahat-lahat na po ng accessories na nabanggit natin, including the, ang tawag dyan, lift up or lift up or yung buong lift up kit, kasama na installation, 370,000 pesos lamang mga boss. So message lang po kayo mga boss sa ating Facebook page or sa aking official Facebook account. So sa made to order naman natin mga boss, syempre any color pwede. Syempre mas mahal nga lang po yung ating color na candy tone red. Any color na gumagamit ng toner, yung mga candy colors, candy tone red, candy tone green, pearl white. Ayan mga boss, may konting additional lang kasi mas mahal po yung ating tawag dyan, materyales ng mga ganyang kulay. So, makakapili po kayo ng kulay na gusto nyo. Direct po sa inyo yung pangalan. And lahat po ng mga gusto nyo pong mga accessories, kung ano po yung concept na gusto nyo, masusunod po yun lahat. Yun po yung advantage ng made to order. And syempre, mas mura talaga pag made to order kung ikukumpara natin sa mga ready units natin. So, ayun nga lang, kailangan talaga natin ng down payment. So example ko lang mga boss, itong ating isang unit sa Sorsogon kay Sir Dino and Dino family pala, sorry. Ito isang DA17W 4x4. So nahirapan din ako that time na humanap ng unit na ganyan. So pakita ko lang sa inyo mga boss kasi napaka-unique and napakadaming pina-add ni Sir. Merong mga lights, meron siyang mga stickers. So ayun yung example ko mga boss, lahat po ng gustong tema nyo sa unit nyo, lahat po ng gustong ipapalagay nyo, lahat ng kulay, lahat ng designs, lahat po yan kayo po masusunod. And yun, nagbibigay lang tayo ng mga
suggestion, but kung ayaw nyo naman, wala pong problema talaga sa amin. So ayan, pakita ko lang saglit mga boss bago ko po tapusin yung video. So ayan mga boss, kay Sir Dino family, Sir Arwin Dino. So meron po siyang pinalagay na Dino family, may God always keep us safe. Sticker po yan mga boss, meron pong sticker ng angkla since nasa barko po siya nagtatrabaho. Ayan, mga sticker, mga 4x4, compass, ayan. And yung likod niya. Ayan, sticker din po yan mga boss. So, abangan nyo po yung kabuuan review nito mga boss. Ibablog din po natin ito, kasunod nito. So, abangan nyo po mga boss yung susunod nating vlog. And maraming salamat po mga boss sa patuloy nyo pong pagsusuporta and pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. See you po sa ating next vlog.